Hello everyone! Welcome back to Chipsy's Garden. For today's video, pag-uusapan naman natin ang ating oyster mushroom series. Sa ating nakaraang video ay napag-usapan natin at napakita ko sa inyo ang pag-unbox nito. Sa hindi pa nakapanood ng ating unang video, ilalagay ko ang link sa description box o di kaya sa screen sa itaas. Meron din pala tayong playlist na mushroom updates. Nabili ko ang fruiting bags na ito na 30% ramified pa lang. Hindi pa siya complete. Then after 1 week, ito na po siya. Hindi pa rin siya 100% ramified. Sabi ng gumagawa nito, kapag 30% ramified, kailangan pa ng 2 to 3 weeks para mag fully 100% ramified na siya. Kung hindi pa kayo marunong gumawa ng substrate, kagaya ko, ay pwede naman kayong bumili ng mga fruiting bags na. Nagka-interest ako sa mushroom dahil favorite ko sila at gusto ko ring matutunan kung paano sila patubuin at alagaan. Abangan sa susunod na mga clips dahil may isang batch na naman akong nabili sa ibang seller naman. Dahil gusto kong i-compare kung ano ang kalabasan ng dalawang fruiting bags. So sa first batch natin ay bumili ako ng 6 at dahil hindi pa sila completely ramified, inilagay ko muna sila sa kahon at itinago sa madilim na lugar. Kung mapapansin nyo ay sobrang healthy ng ating fruiting bags. Wala itong makikitang kontaminasyon at very active yung amag na gumagabak sa buong fruiting bags. Ito yung sa second seller na pinagbilhan ko. Ang sabi niya, meron daw siyang mga bagong technologies na ginagamit sa kanyang fruiting bags. Hindi na raw kailangang maghintay pa ng 4 weeks para mag-completely ramified ang mga fruiting bags. Kaso pumalpak ito at naging kontaminado at meron pang uod sa loob. Buti na lang ay willing niyang palitan ang mga fruiting bags. Kaya tip ko sa inyo, dapat yung seller na bibilhan nyo ay willing mag-exchange kapag may kontaminasyon. So sa second seller ay pinalitan niya lahat yung mga fruiting bags na nagkakontaminasyon. Bumili kasi ako sa kanya ng 10 bags at ito yung pinalit niya. At ang sabi niya ay ito na yung original na formula na ginagamit niya noon. 80% ramified na ang mga ito at kailangan na lamang ng mga 2 weeks para ma-fully ramified na. Kung nagtataka kayo kung ano ang ramification or ramified fruiting bags, ay kapag ang amag o yang makikita mong puti-puti ay gumagapang na or bumabalot na sa buong fruiting bags. Aside sa 10 na ipinalit ng seller, ay bumili din ako ng additional 6 fruiting bags para naman magiging 20 lahat. So yan ang sinasabi ko na 80% ramified pa lang siya. Dahil meron pa mga portions sa fruiting bags na hindi pa nababalot ng puti or amag. So dahil satisfied na ako sa bilang ng ating fruiting bags, ay kailangan ko nang i-prepare ang kanilang lalagyan. Commonly makikita nyo sa mga videos sa mga nag-aalaga ng oyster mushroom ay nakahang lahat ang kanilang mga fruiting bags. Para sa akin, dahil meron naman akong space, ay sinubukan ko na hindi sila ihang, kundi ilagay lang sila sa mga shelves sa ilalim ng hagdanan. Dahil kung mapapansin nyo, yung mga shelves ay meron siyang gap in between. Kaya para sa akin ay meron pa rin siyang airflow. Hindi naman ito kalakihan, pero pwede pa rin siyang gamitin dahil ito ay sarado. So, ililista ko guys yung mga kailangan at mga dapat gawin sa paglalagyan ng mga fruiting bags. Sa mga susunod na video ay isa-isa kong ipaliwanag sa inyo kung bakit ganyan ang setup ng aking mga oyster mushroom based sa aking mga na-experience ngayon.
Hanggang dito na lang muna.